Sariwang baboy, kakadating lang ng mga bi, kakatay lang dito mismo. Hoy, pwede mo bang hiwain itong karne para sa akin? Ano ba ang gusto ninyo? Bayad sa proteksyon. Bilisan mo. Hindi ako masyadong kumita nitong buwan. Ginang, pwede bang bigyan mo ako ng ilang araw pa? Ilang buwan ka nang nagpapalipas. Tigilan mo na ang dahilan, magbayad ka. Magkano? Hindi naman kalakihan. 100 piso. 100? 3 buwan na akong hindi nagbabayad. Bakit 100? Siyempre, tubo. Ikaw. Hindi ko tatanggapin yan. Ayaw mong tanggapin, ha? Sampalin nyo. Ano ba ang gusto ninyong gawin? Tingnan nyo, ayaw pa ring sumuko. Ano, gusto mo akong suntukin? Makinig ka. Dito sa nangka, ang mga babae ang namumuno, ang mga lalaki ay mga talunan lang. May lakas ka pa ng loob na titigan ako. Nanay, Mga kaibigan, pakiusap. Pag-usapan natin ito. Sa wakas, may taong makakapagsalita para sa pamilya. CJ, diretsohan ko na. Ang magtitinda ng baboy na ito ay may utang sa akin na 200 piso. Magbayad kayo. nagsisinungaling ka. Kanina lang 100 ang sinabi mo. Ikaw, nakakainis ka na. Kapag sinabi kong 200, 200 yan. Kung may problema ka dyan, pwede natin itong ayusin sa presinto. Ikaw, sobra na kayo. Ang tiyan niya ay si General Hong Yan, ika-10 ranggo, sa Martial God List. Gusto ba niyang mamatay? Nakakapalagay ng loob na sumagot kay Ginang Hongling. Nakakapalagay ng loob na sumagot sa ginang. Kahit anong sabihin ninyo, opisyal, yan ang aming ibabayad. Pero, pwede bang bigyan ninyo kami ng ilang araw pa? Ilang araw pa? Siyempre naman. Pero may isa akong kondisyon. Gusto ko siyang gumapang sa ilalim ng aking mga hita. Bilisan mo, gumapang ka. Ako ang gagapang. Nanay, bakit mo ginagawa ito? 18 taon na, kritikal na sandali ito. Kung gusto nating maprotektahan si Xu, hindi natin pwedeng hayaang lumala ito. Ikaw na pangit, hindi mo ba ako narinig? Sinabi ko, siya ang dapat gumapang. Nanay, bakit mo hinahayaan na ganyan-ganyanin ka nila? Bakit hindi ka na lang lumaban? Ikaw, gapang sa ilalim. Mabuti naman, may lakas ka pala ng loob. Bibigyan kita ng 2 opsyon. Una, gumapang ka sa ilalim ng mga hita ko. Pangalawa, dito sa nangka, ang lakas ng kamao ang batas. Bakit hindi mo ako talunin sa laban, tapos pakakawalan kita? Parang mangyayari pa yun. Kahit na si Lady Hongling ay wala sa top 10. Nasa top 100 pa rin siya. Kapag umangat lang siya ng kamay, malamang tapos na tong lalaking to. Lalaki lang siya, at nangahas pang sumagot kay Lady Hongling. Sa totoo lang, hinahanap niya yan. Pero, may mga patakaran tayo. Sa laban natin ito lulutasin. Sa labanan, hindi mahalaga ang buhay o kamatayan. Kung sakaling, mapinsala kita, o masira ka, huwag kang iiyak sa nanay at tatay mo. Ano ba ang gusto nitong lalaking gawin? Tumayo siya. Sino nagsabing hindi ako maglalakas loob? Ikaw, gapang sa ilalim. Lumuhod. Sa mundong ito, hindi pinapayagang magsanay ng martial arts ang mga lalaki. Walang martial arts para sa mga lalaki. Pero ikaw, palihim kang nagsasanay. Inay,
Bakit ba mga babae lang ang pwedeng matuto ng martial arts at sakupin ang mundo, pero ang mga lalaki hindi? Gusto kong sumali sa paligsahan ng martial god. Gusto kong makuha ang unang pwesto. Gusto kong makilala ang empress. Gusto kong sabihin sa kanya, dapat pantay-pantay ang lalaki at babae. Ang paligsahan ng martial god, ang taunang kompetisyon sa pagitan ng mga bansa. Ang top 10 ang papasok sa ranking ng mga martial god. Sa lahat ng mga taong ito, may lalaki na bang nakapasok sa listahan? Inay, paano natin malalaman kung hindi natin susubukan? Tama na ang salita, maliban na lang kung patay na ako. Hindi ka matututo ng martial arts sa buhay na ito. Walang ibang dapat malaman na marunong kang lumaban. Gagapang ako. Ngayon, yan ang gusto kong marinig. Sige na, haha. Hoy, tingnan nyo, gumagapang siya. Ba't ka pa nagpapanggap na matapang? Tingnan nyo, gumagapang siya. Haha, tama lang sayo. Gumagapang nga siya, tingnan nyo. Kita mo, kung ginawa mo to kanina pa, tapos na sana. Gusto ko sanang makita siyang lumaban. Ano nang ingay to? Hayaan nyo akong general, sumali sa saya. Sino yan? Sino yan? Magandang araw, General Hong yan. Tita, Hong Ling. Anong ginagawa mo? Tita, may utang itong lalaki sa kasino namin. Tapos ang lakas pa ng loob niyang. Sumagot sa akin, tinuturuan ko siyang magpakumbaba. Kung may utang ka, bayaran mo. Ang isang lalaki ay walang karapatang makipagtawaran sa amin. Eksakto. Kung matatalo kita, hahayaan mo kaming umalis? Nababaliw ba siya o ano? Kung matatalo mo ako, mababayaran na ang lahat ng utang ninyo. Kung hindi, gusto kong sumama ka sa akin. Maging katulong ko, sisiguraduhin kong babaliin ko ang matigas mong ulo para maintindihan mo kung anong klaseng mundo ang meron tayo ngayon. Talagang gusto ng lalaking itong mamatay. Isipin mo, ngayon lang natin makikita. Ang galing ni General Hong yan. Ika-10 sa Martial God List. Napakabihirang karangalan. General yan. Pakiusap, huwag. Nakikiusap ako, patawarin mo ang anak ko. Nauntog siya noong bata pa, kaya may sira ang ulo. Pakiusap, hayaan mo na siya. Ah, gago pala siya. Eh di kunin mo siya. Makakalibang ako sa kanya. Hindi mo kailangan ng sandata para harapin ang basurang tulad nito. Hindi ko pwedeng mailantad, Siksu. General yan, ako na lang ang patayin mo. Bakit ba laging nandyan ka? Kung hahawakan mo ulit ang nanay ko, subukan mong hawakan ulit ang nanay ko at tingnan natin ang mangyayari. Ano bang nangyayari? May lakas ka pala. Dalhin ninyo siya. Magpapamasahe siya sa akin ng paa. Bukas ng makalawa na ang paligsahan ng martial god. Sa halip na magsanay at maghanda, naglalaro lang kayong parang mga bata. Pagbati, Panginoong Martial God. Martial God, siya ang nangungunang. Kilin. Hong Ling. Pagbati, Panginoong Martial God. Siya ang martial god. Talagang kahanga-hanga ang kanyang presensya. Hong yan, hindi pangkaraniwan ang paligsahan ng martial god ngayong taon. Ayun na nga sa mataas na pari. Ang Crown Princess ng Yamato ay ang reinkarnasyon ng Diyos ng Lakas. Baka hindi natin siya mapigilan. Sa halip na magsanay, nagsasayang ka lang ng oras dito. Inaamin ko ang aking pagkakamali.
Huwag ninyong kalimutan ang hula ng mataas na pari. Kung may mangyaring mali sa paligsahan ng martial god na ito, ang Nanka ay maaaring mapanganib. Nanay. Ginang, hahayaan mo na lang ba siyang umalis? Kani-kanina lang ay. Tumahimik ka. Mukhang swerte ang batang iyon. Hintayin mo lang. Sisiguraduhin kong pagsisisihan niya ang pagiging buhay niya. Magandang araw po, mahal na hari. Diyos ng pakikipaglaban. Ilang araw na lang magsisimula na ang paligsahan ng Diyos ng pakikipaglaban. Lubos ka bang kumpiyansa? Isang koronadang prinsesa lang siya mula sa ilang barbarong lupain. Anong dapat katakutin? Diyos ng pakikipaglaban, huwag mo siyang maliitin. Sabi nila, siya ang muling pagkakatawang tao ng Diyos ng lakas. Hindi kapani-pani walang malakas siya. Personal siyang sinanay ni Guro Yuding sa loob ng 3 taon. Desidido siyang manalo. Narinig ko, kaya niyang durugin ang isang bato mula sa 100 metro ang layo. Kung ang ating mga sundalo ng Nanka ang makalaban sa kanya, baka hindi pa sila makalapit. Magiging durug-durug sila. Ina, handa akong isugal ang aking buhay. Ano man ang mangyari. Pangalawa ako sa listahan ng Diyos ng pakikipaglaban. Hindi pwede. Ikaw na lang ang natitirang dugong maharlika. Kung may mangyari sa iyo, lalo pang mapapanganib ang ating Nanka. Mahal na hari, lagi tayong nangingibabaw sa mundo. Ang Yamato ay patuloy na nanggugulo sa ating hangganan. Kung hindi dahil sa pagbabantay ni General Kilin, baka nahati-hati na ang Nanka ng ibang bansa. Bukas na ang paligsahan ng Diyos ng pakikipaglaban. Kung mawala sa atin ang titulong Diyos ng pakikipaglaban, baka bumaba ang morale ng ating mga tropa, at magkagulo ang bansa. Huwag po kayong mag-alala, mahal na hari, nangangako kaming ipagtatanggol ang Nanka hanggang sa kamatayan. Ito ay talagang darating. Dumating na ang kapahamakan. Kilin. Iyon ang koronadang prinsesa ng Yamato. Mukhang magiging matindi ang paligsahan ngayong taon. Dapat na lang tayong tumakas habang may pagkakataon. Kung mawala sa atin ang titulong Diyos ng pakikipaglaban, baka tuluyang mapuksa ang Nanka. Tama na ang usapan, mag-impake na ako ng gamit. Mukhang natutupad na ang hula ng mataas na pari. Ngayong pagkakataon, tingnan natin kung paano ko mananalo sa titulong Diyos ng pakikipaglaban. Ako ang huli sa kilin na iyan, at ihahandog sa aking ama upang maging mananayaw niya. Ha ha ha! Oy, saktong-sakto ang pagdating mo, alis na tayo. Nanay, anong nangyari? Malapit nang masawi ang Nanka. Kailangan nating lumayo at magtago muna. Kapag sumalakay ang Yamato, magkakagulo talaga. Nanay, lalo pa tayong dapat manatili. Gusto kong pumunta sa harap ng digmaan at lumaban. Gusto kong ipagtanggol ang ating bansa. Gusto kong malaman ng lahat na pwede ring matuto ng martial arts ang mga lalaki. Karapatan ng lahat ang pantay-pantay na pagtrato. Ito'y recruitment notice na may malaking cash reward mula sa paligsahan ng martial god. Kailangan nila to? Wala bang nagpapalista ngayon? Wala bang nagpapalista ngayon? Sino nang may lakas ng loob? Parang nagpapakamatay lang ang pagpunta. Nakita mo ba ang aura ng Yamato Crown Princess kahapon? Baka hindi pa kayanin ni General Kilin. Anong nangyayari? Bakit niya pinunit? Ano? Lalaki pala. May lalaking nangahas na pumunit ng Imperial Notice. Siguro isa siyang walang pakundangang lalaki nang uyam sa kapangyarihan ng hari. Inang Reyna, hayaan ninyong ako ang pumunta at patayin siya bilang babala. Sandali, pwede na ang lalaki. Sa mga panahong desperado, kailangan ng mga desperadong hakbang. Pumunta ka at humanap pa ng mga may talento, nakasalalay dito. Ang kapalaran ng Nanka.
Buhay pa pala ang demonyong batang yun. Siya ang Emperatrice. Pamilyar na pamilyar ang pakiramdam na ito. Mahal na hari, nandito na siya. Ikaw pala yung walang kwentang tanga. Tama. Wala ka man lang kahit katiting na inner strength, tapos magpapalista ka sa paligsahan? Wala ka talagang alam sa papasukin mo. Sige, papayagan kita, pero may kondisyon. Pwede kang sumali, pero hindi ka talaga pwedeng lumaban. Kailangan mong maintindihan, mga tunay na mandirigma lang ang pumapasok sa ring. Kayang-kaya kanilang durugin. Sa ilang segundo lang. Nanay, ako. Ayokong mawala ka. Nanay, ako. Hindi mo pa nakikita kung gaano kadugo ang arena. Sa larangan ng digmaan, ang buhay ay mura na parang damo. Sue, ikaw lang ang anak ko. Nanay, ipinapangako ko sa'yo. Hindi ako lalapit sa ring. Mabuhay kang makabalik. Ang isang walang kwentang tao tulad mo, dapat ay manatili na lang sa bahay at maging mabuting asawang lalaki. Huwag kang lumabas at magpahiya at maging katatawanan ng buong langka. Ha ha ha. Ang tagal ng biyahe, ha? Pagod na siguro kayong dalawa. Magpahinga muna kayo sandali. Ang kapal ng mukha mo, bakit hindi ka lumuluhod sa harap ng Emperatrice? Sa totoo lang, pagkatapos ng araw na ito, sino ba ang nakakaalam kung sino ang upo sa tronong iyon? Isa ka lang na prinsesa mula sa liblib na lugar, at talagang hinaharap mo ng diretso ang Emperatrice. Kahit na dumating ang ina mong Emperatrice, kailangan din niyang lumuhod at tanggapin ang parusa. Mangibabaw ang pangalan ng Diyos ng digmaan. Diyos ng digmaan, mawawala sa iyo ang premyo. At lahat ay hahabol para makuha ito. Kapag ang aming Yamato na ang naging bagong Diyos ng digmaan, sa panahong iyon, ikaw, at ikaw, kahit sino sa inyo ay pwedeng maging katulong ko. Maglilinis lang ng sahig para sa akin. Ha ha ha. Bantayan mo ang iyong bibig, hindi pa kami talo. Hindi ba't napakaaga para magyabang ka? Sa ganyang ugali, kailangan kitang turuan ng leksyon. Sa ngalan ng iyong ina, mga gwardya. Ilabas ang gulo maker na ito, bitayin siya ng paunti-unti. Ang Martial God Arena ang lugar kung saan kinukoronahan ng lahat ng bansa ang kanilang Martial God. Hindi naman nasa iyo, Empress ng Nanka, ang kapangyarihang mag-utos. Tama ka. Noong nakaraang mga taon, swerte lang kayo, at nakuha ninyo ang pinakamataas na pwesto. Pero hindi ibig sabihin noon, na kailangan ng buong mundo na makinig sa Nanka. Mahal na hari, medyo nagmamalaki ka na. Ang Yamato ninyo ay patuloy na tumatawid sa ating hangganan. Alam ng lahat na gutom kayo sa kapangyarihan. Mukhang ang Yamato ay talagang gustong makipagharap-harapan sa atin. Sandali, mahal na hari. Sa tingin ko may nakakaligtaan ka. Hindi lang ang Yamato, ang gutom sa kapangyarihan. Tiyak ako. Nakasabwat din ang Dongdu at Saiking. Mukhang nagkasundo na sila, nahatiin ang Nanka, kung hindi manalo si Kilin, sa titulo ng Diyos ng digmaan ngayong araw. Wala nang pag-asa ang Nanka. Mahal na hari, natatakot ako na nasa panganib ang Empress doon. Inay. Kakaiba na saan si Kilin? Siguro nakita niya ang kapangyarihan ng mahal na hari at tumakbo na, natakot na makipagpaligsahan. Ha ha ha, nawala na si Kilin. Sino naman ang ipapadala ng Nangka para mamatay? Ha ha ha. Dumating na ang oras. Ang paligsahan ng Diyos ng digmaan ay magsisimula na ngayon.
Talagang siya ang Diyos ng digmaan. Ayon sa nakagawiang tradisyon, ang paligsahan ng martial god ay nahahati pa rin sa pangunahing arena at panlabas na arena. Ang mga nasa labas ng top 10, mangyaring pumunta sa panlabas na arena. Ang mga nasa top 10, manatili dito upang makipagpaligsahan. Magsisimula na ang paligsahan. Bakit wala pa si Kilin? Ang inyong kamahalan, hindi maaaring ang General ay. Kung patuloy kang magsasalita ng ganyan, pupunitin ko ito. Nangka, si Hong Yan, ang magtatanggol sa ring dito. Guro, salamat sa inyong pagsisikap. Ang mga patakaran ngayong taon ay talagang kailangang baguhin. Ang inyong kamahalan, siya ay talagang nagawang makabisado ang pagsasama-sama ng espiritu. Noong araw, ang pinakamataas na naabot ko ay ang pagsasanib ng espiritu. Hindi ako makapaniwala sa kanyang edad, ay nagawa na niyang makabisado ang pagsasama-sama ng espiritu. Mukhang siya ang muling pagkakatawang tao ng Diyos ng kapangyarihan. Pagsasama-sama ng espiritu, mula nang magsimula ang paligsahan ng martial god, wala pang nakakita ng ganoong kalakas na pagsasama-sama ng espiritu. Shizuan. Ano ang ibig mong sabihin? Upang makatipid ng oras, masasabi kong laktawan natin ang lahat ng kaguluhan ngayong taon. Ang titulo ng Martial God ay akin pa rin. Tatayo ako mismo dito ngayon. Tingnan natin kung sino ang maglakas loob na kunin ito sa akin. Ang yabang naman. Buisit, lumaban ka. Bakit hindi ka lumalaban? Hong Yan. Kung gusto mong mamatay kasama ang nangka, ako ay iga-grant ang iyong hiling. Hong Yan. Ang inyong kamahalan, ginawa ko ang aking makakaya. Shizuan. Ang General Hong Yan ay natalo na. Bakit ka pa? Guro, huwag kalimutan ang mga patakaran ng paligsahan. Sa arena ng Martial God, ang buhay at kamatayan ay hindi pinag-uusapan. Ang kapal mo, Mahal na Panginoon, mangyaring pag-isipan muli ito. umalis ka sa harap ko. Kayong mga lalaki ay wala kundi mga taong mababa ang uri. Kailan pa ninyo nakuha ang karapatang magsalita dito? Matagal na kitang hinihintay. Aking mahal na prinsesa. Tigilan mo yan. Jing. Jing, sumuko ka na. Hindi ako ang mahal na prinsesa ng Namka. Hindi ako susuko. Ha 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 ha. Hindi ko inakalang ang mga babae ng Namka ay may ganoong tibay ng loob. Gusto ko yan. Ha ha ha. Jing, mahal na hari, ito ang paligsahan ng Diyos ng Martial. Jing, sumuko ka na lang. Bakit? Bakit masakit ng ganito ang puso ko?
Mahal na prinsesa, hahayaan mong tanungin kita muli. Susuko ka ba o hindi? Ako, hindi ako. Susuko. CJ. Gusto talaga niyang patayin ang mahal na prinsesa. Hindi ba't ang mahal na prinsesa ang tanging tagapagmana ng nangka? Kung mamatay siya, wala na bang maiiwan na magmamana? Kay Lupit. Ngayon, kung may sino mang makakaligtas sa mahal na prinsesa, bibigyan ko siya ng isang kahilingan, basta't kaya ko. Ngayon, mas maayos na. Tara na. Tingnan mo siya, parang aso. Tingnan mo, gumagapang siya. Nanay, yan nga ang dahilan kung bakit dapat tayong manatili dito. Gusto kong pumunta sa harap ng digmaan at lumaban upang protektahan ang ating tahanan at bansa. Gusto kong malaman ng lahat na ang mga lalaki ay maaari ring magsanay ng martial arts. Karapatan ng lahat ang pantay-pantay. Shizuan, kung saktan mo ang aking Jing, pagpupanat punitin kita. Tingnan natin kung may kakayahan ka. Diyos na Wu. Ito ang Diyos na Wu. Mukha talaga siya ang tunay na Diyos na Wu. Hindi ako makapaniwala na ikaw pala ito. Impossible. Sa mundong ito, paano nga ba magkakaroon ng tunay na martial god? Ang edad ng anak ko ay dapat halos kapareho ng kanyang edad. Sue, huwag mong sisihin ang nanay mo. Yun din ang naisip ko. Isa lang siyang walang kwentang tao mula sa Namka. Sa mundong ito, mayroon bang tunay na martial god? Mahal na hari, mukhang kayong mga taga-Nangka ay talagang wala ng talento. Nagpadala pa kayo ng isang talunan para magpatawa. Ikaw. Kilin, sa wakas, narito ka na. Mahal na hari, anabangan ako sa daan papunta rito, kaya ako nahuli. Patawarin ninyo po ako, guro. Anabangan. Kasuklam-suklam. Hindi ka panipaniwala. Ikaw pala ang nangunguna, Kilin. Bakit laging may belo ang mukha mo? May itinatago ka bang pangit sa ilalim niyan? Natatakot kang masaktan ang mga mata namin? Mahal na prinsesa, bakit hindi na lang ninyo siya kunin? Pwede siyang makipagkwentuhan sa akin. CJ, hindi masama ang ideyang iyan. Ipapasabi ko na lang siya sa iyo. Paano kung bilang katulong mong maghugas ng paa? Salamat, mahal na prinsesa. Ang kapal ng mukha mong insultuhin ang aming General Kilin. Malalaman mo rin kung gaano talaga kalakas ang aming General Kilin. Kung gusto mong makita ang tunay kong mukha, halika't kunin mo kung kaya mo.
Sue. Buti na lang at buo pa rin ang selyo. Sue, huwag mong sisihin si nanay. Hindi hahayaan ni nanay na mapasapanganib ka. Manatili ka rito at siguraduhing walang papasok. Opo. Parang napakapareho lang. Mahal na hari kayo. Bakit mo pinapahirapan ang sarili mo? Paano ito nangyari? Sa loob niya, paano siya nagkaroon ng napakalakas na selyo? Arkipariko, mahigpit ang utos ng mahal na hari. Walang ibang papayagang pumasok. Hinahadlangan mo ako. Arkipariko, maawa ka. Arkipariko, bakit ka narito? Hindi pa tapos ang paligsahan ng Diyos ng digmaan, pero bigla kang umalis. Gusto ko lang makita kung ano ang nakapag-alala sa iyo ng ganito. Wala naman. Talagang wala. Pasensya na at naalala mo, Arkipariko. Siya. Siya ang Diyos ng digmaan mula sa arena kanina. Tama, siya ang nagligtas kay Jing. Hindi ko naman siya hiniling na iligtas ako. Jing. Ang talunan pa rin. Sino ang may pakialam kung niligtas niya ako? Nanay, nakita ng lahat ang nangyari ngayon. Kung kumalat ang balita, ako, ang prinsesa ng korona, ay nailigtas ng isang lalaki. Saan ko ilalagay ang aking dangal? Ang tunay na Diyos na Wu ay hindi kailanman magiging isang lalaki. Marahil ito ay isang kalokohang panlilinlang. Siya yung mamamatay tao na kumuha sa imperial na paunawa. Sa tingin ko, sumali siya sa torneo para lang magpasikat. Para makagawa siya ng ilang lihim na plano. Kung ang publiko ay makarinig nito, may isip ng lahat ang ating torneo ay isang basta-bastang pangyayari kung saan kahit sino ay pwedeng sumipot. Nasaan ako? Mabuti, gising ka na. Ako ay handa ng pagbayaran ka. Ako si Intsu. Anong nangyayari sa akin? Ang kapal ng mukha mo, Yintsu. Nakipag-away ka pa sa Reyna. Krimeng karapat-dapat sa kamatayan yan. Dalhin niyo siya. Kailan ba ako nakipag-away sa Express? Nakita ko ang tunay na Diyos 18 taon na ang nakalilipas. Ang ginawa mong panlilinlang sa ring ngayon, galing lang yan sa mga larawang bayan, di ba? Paligsahan ng Diyos ng Marshall. Ang taunang, prestihiyosong kompetisyon. Paano ka makakapagpasikat dito? Isang lalaking tulad mo. Bakit hindi pwedeng? Sumali ang mga lalaki sa paligsahan. Pantay-pantay dapat ang lalaki at babae. Bakit kayong mga babae pwedeng magsanay sa martial arts? Pero kami hindi. Ang pangingibabaw ng babae ang pundasyon ng bansang ito. Kung lahat ng tao ay kagaya mo, walang pakialam sa batas at sumusuway sa mga patakaran, hindi ba magkakagulo ang mundo? Patakaran ay patay, pero ang tao ay buhay. Dalhin niyo siya, talupan at tanggalin ang laman hanggang buto. Isabit siya sa pader ng lungsod. Iwan ang kanyang bangkay na nakalantad sa loob ng 3 araw, para makita ng lahat ng tao ang mangyayari kapag sinuway ang batas. Sandali. Mahal na hari, may nangyari sa arena. Ano? Kilin, maghapon at magdamag na kayong nag-aaway. Pagod na pagod ka na siguro ngayon. Sumuko ka na lang at tanggapin mo ang kapalaran mo. Alam niya talaga ang pagsiksik ng isip. Paano ito lumitaw sa paligsahan ng martial god? Ipinapakiusap namin na itigil agad ang laban. Bigyan ng matinding parusa si Kiksuan. Hindi namin ito tatanggapin. Hindi kami papayag. Hindi kami papayag. Mahal na hari, ang hamak na taong ito ay gumamit pa ng ipinagbabawal na teknik. Guro, ipinapakiusap namin na itigil agad ang laban. Ang pagsipsip ng isip na ito, sa libro ko lang ito nabasa dati. Hindi ko akalain na masasaksihan ko ang ganoong kapangyarihan ngayon. Ang teknikong ito ay kayang sipsipin ang lahat ng panloob na lakas ng kalaban sa laban. Halos hindi ito matatalo. Mukhang tama ang desisyon natin. Ang makipagtulungan sa Yamato ay nagbubunga ng malaki. Hindi naman malakas ang Nanka.
Narinig ko na noong 18 taon na ang nakalipas. Hinulaan na ng kanilang punong pari. Ang mangyayari ngayon, hindi ba? Ginoo, magsalita po kayo. Ginoo, para sa paligsahang ito. Wala pang naging tuntunin laban sa paggamit ng mga ipinagbabawal na teknik. Tama po. Hanggang ngayon, wala pang nangyaring ganito kailanman. Nanay, kung magpapatuloy ito, mamamatay si Kilin. Nanay, pakiusap, pahintuin niyo na sila ngayon din. Mahal na hari, nawala na natin si Hongyan. Hindi na natin pwedeng mawala si Kilin. Mahal na hari. Kung magpapatuloy ito, talagang mamamatay si General Kilin. Empatris ng Nanka, naisip mo na ba itong mabuti? Handa ka bang sirain ang mga tuntunin? Dahil lang sa kanya? Kung mabibigo ang general, mabibigo ang Nanka. Nanay, nakikiusap ako sa inyo. Iligtas ninyo si Kilin. Inay, nakikiusap ako sa'yo. Pakiusap, iligtas mo si Kilin. Poong mahal, poong mahal. Delikado ang misyong ito. Ikaw, poong mahal. Handa akong ialay ang buhay ko para patunayan ang sarili ko. Ibibigay ko ang lahat ng meron ako, at hindi ako hihinto hanggang sa kamatayan. Kilin, alam ko. Sa lahat ng mga taon, ikaw ang nagtanggol. Kung hindi mo ipinagtanggol ang hangganan, ang bansa, ay baka hindi nakaligtas, at ang mga tao ay walang malalapitan. Ang bansa, alam na namin ito, 3 taon na ang nakalipas. Mula noong unang pagkakataon, na napanalunan ko ang titulong Martial God. Tumigil na akong mabuhay para sa sarili ko. Naging bahagi na ako ng Nanka. Natupad na ang hula ng pari. Wala nang takasan. Walang takasan. Poong mahal, totoo bang kung papatayin natin si Chizuan? Ang Nanka ay magkakaroon ng huling pag-asa. Anak, ang taong pinakapalpak ako ay ikaw. Mula pa noong unang panahon, sino ang hindi namatay? Sa larangan, hindi mahalaga ang buhay at kamatayan. Tinatanggap ko ang utos. Ano ang gusto niyang gawin? Anong klaseng panlilinlang na naman ito? Ano ang balak niya? Mukhang handa na siyang tipunin ang lahat ng kanyang lakas. Posible kaya ang maalamat na galaw. Ano ang nangyayari? Hindi ba gusto mong sumipsip? Hindi. Kung gayon, hayaan kitang sumipsip ng gusto mo. Ikaw, ano ba talaga ang ginawa mo sa akin? Shizuan, kahit mamatay ako, isasama kita sa akin. Mahal na hari, ayos lang po ba kayo? Pagpapasabog ng kaluluwa kaya ito. Kung totoo iyon, ibig sabihin ba say subog at mamamatay na si Chizuan? Ang galing. Talagang kahanga-hanga. Ang tunay na matuwid ang general. Ikaw, anong ginawa mo sa akin? Papatayin kita. Mahal na hari, iligtas niyo po ang general. Ina, wala kang puso. Ina, wala kang puso. Jin. Ito ang mga patakaran. Lahat tayo ay dapat sumunod. Hindi mapakiusap. Hindi pinapayagang matuto ng martial arts ang mga lalaki.
Ilang beses ko pa bang sasabihin sa iyo, kung may makakita sa mga librong ito, pwedeng mamatay ang buong pamilya natin. Ma, pasensya na. Ito ang mga patakaran. Kailangan nating sundin ang mga patakaran. Anong klaseng kalokohang patakaran ito? Bakit hindi pwedeng matuto ng martial arts ang mga lalaki? At paano naman yung tinatawag na, buhay o kamatayan ay hindi mahalaga? Mahal na hari. Ako na ang mauuna. Papatayin kita, papatayin kita. Ngayong araw. Lalabanan ko ang tadhana at babaguhin ko ang sarili kong kapalaran. Ay naku, nabutas niya ang aking selyo. Ang lakas ng kanyang panloob na enerhiya. Marunong siya ng martial arts. Imposible, hindi pwedeng mangyari yun. Totoo pala ang pagsasama-sama ng espiritu. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakita ng pagsasama-sama ng espiritu na may ganito kalakas na aura. Ano ba ang nangyayari? Hindi yan pagsasama-sama ng espiritu. Ano ang ibig mong sabihin? Magbigay galang sa tunay na Diyos na Wu. Ito ang tunay na Diyos na Wu. Nagbibigay galang sa tunay na Diyos na Wu. Magbigay galang sa tunay na Diyos na Wu. Tunay na Diyos na Wu. Ang Diyos ng martial ang pinakamataas na antas ng mga Diyos na pagsasama-sama ng espiritu. Ngunit ang tunay na Diyos na Wu ang kaluluwa ng mga Diyos sa langit. Ang taong ito ay tiyak na hindi pangkaraniwan. Huwag kang magpadalos-dalos. Hindi ko kailangan ng payo mo. Umalis ka. Lumayas ka ngayon. Nailigtas mo ako noon. Ngayon, quits na tayo. Walang kwentang tao ka. Ang kapal ng mukha mong lokohin ako. Ngayon, tatanggalin kita. Ipapakita ko sa iyo ang mangyayari kapag nakipag-away ka sa akin. Ang inyong kamahalin. Tara na, umalis na tayo. Matatalo na tayo. Diyos ko, paano ito nangyari? Umalis na tayo dito. Tingnan ninyo, nagbago ang nasa unang pwesto sa Martial God ranking. Yin Shu. Wala na rin namang natitirang oras para sa akin. Hindi mo kailangang mag-abala ng ganito para sa akin. Hindi, maaaring may pag-asa pa. Yin Shu ang pangalan mo. Salamat. Ako dapat ang nagpapasalamat sa iyo. Alam kong ang ginawa mo roon ay para protektahan ako. Ito ay tungkol sa amin. Hindi ka dapat makialam. Kapag ang bansa ay bumangon o bumagsak, lahat ay may pananagutan. Bilang nakatatanda sa iyo, may isa pa akong bagay na kailangan mong aipangako sa akin. CJ, Pagkamatay ko, ikaw ang magiging bagong martial god. Mangako ka sa akin. Ano man ang mangyari. Ang tungkulin mong protektahan si Nanka. Ingatan mo ang kanyang kamahalan ng buong puso't kaluluwa. CJ, sino ka at bakit mo ako tinawag dito? Nanay,
Hindi ka pala umalis. Nakita ko ang lahat sa martial arts tournament. Nanay, ito ang palasyo. Mahigpit ang seguridad dito. Paano ka nga ba? Pumunta ako ngayon para sunduin kita. Hindi ko hahayaang paulit-ulit mong gawin ang parehong pagkakamali. Paulit-ulit. Nanay, may tinatago ka ba sa akin? Makinig ka sa akin at sumama ka sa akin. Mahal na hari, hindi pa tapos ang krisis. Patay na si Chizuan. Napili na ang bagong martial god. Ano pang krisis ang natitira? Isang posibilidad lang. Mahal na hari, 18 taon na ang nakalipas. May anak ka bang lalaki na ipinanganak? Ako, mahal na hari, hindi ko naman sinasadya na ipapatay mo ang prinsipe ng korona. Ano ang sinabi mo? Ipinapakita ng panghuhula na sa ngayon, ang prinsipe ng korona, ang tanging pag-asa natin para sa Nanka. Pero kanina, malinaw mong sinabi. Nagbago na ang mga bituin, nagbago na ang panahon, 18 taon ay maraming pagbabago ang dala, karaniwan lang yan. Ibig mong sabihin, pwede ko na bang harapang tanggapin ang aking anak sa bahay ngayon? 18 taon na. Nagtataka ako kung gaano na siya kataas ngayon. Kamukha ba siya ng kanyang ama? Mahal na hari, sa pagpatay lamang sa demonyong batang yun, babalik ang kapayapaan sa Nanka. Nanay, bigyan mo ako ng 3 araw pa. Kakarecognize lang sa akin ng opisyal. Kung bigla akong mawawala, baka magkagulo ang Empress. Sige, 3 araw. Pagkatapos ng 3 araw, magtungo tayong dalawa sa timog. Hindi ko hinihiling na yumaman o sumikat ka. Gusto ko lang naligtas at maayos ka. Gaano pa ang itinatago mo sa akin? Ano nang pinost niya? Tingnan natin. Naghahanap ng Crown Prince. Hindi ko inakalang, may Crown Prince pala ang Empress. Sana ako yun, para hindi na ako mabiuli sa bahay. Kailan kaya mangyayari sa akin ang ganyang klaseng swerte? Maging phoenix ng isang iglap, di ko nga kayang pangarapin yon. Inay, lahat ng ministro ay nagsumikap para mahanap ito. Nakumpirma ko na. Siya nga ang kapatid ko. Inay, lahat ng ministro ay nagsikap para alamin ito. Tiningnan ko na, talagang kapatid ko. Pasok. Po, Inay, tiningnan ko na, talagang kapatid ko. Dinala ko pa siya sa Imperial Hospital. Si Dr. Zhang mismo, ang nag-examine sa kanya. Anak, hayaan mong tignan kita. Kumusta ang buhay mo nitong mga nakaraang taon? po, mula nang maalala ko, nakatira ako sa isang lumang sira-sirang templo. Kasama ang isang matandang babae, nang ako ay 12 taong gulang. Ipinagbili ako ng mga trafficker sa isang textile workshop. Anak, ayos lang. Ngayong nakita mo na ang iyong ina. Mula ngayon, paglilingkuran kita ng mas mabuti ng 1000 beses. Nandito na si General Yin. General Yin, may sasabihin ka ba? Narito ako para formal na magbitiw sa aking posisyon bilang general. Bakit naman? Pinagpipitaganan ka na ng libo-libo ngayon. Binigyan pa kita ng malaking kayamanan sa ginto. Bakit ka biglang aalis? Mahal na hari, nangako ako sa aking ina. Nauwi ako kasama niya. At mamumuhay ng payak at tahimik. Nangako rin ako kay General Kilin na kung kailanganin man ako ng nangka, laging nandito ako. Bakit hindi na lang natin imbitahin ang inyong ina, na tumira din dito sa palasyo? Ano ang pangalan niya? Padadalhan ko siya ng tao ngayon din. Ang pagiging masunurin sa magulang ang una. Desidido na ako. Sana'y payagan niyo ito, mahal na hari. Sige, gawin mo ang gusto mo. Mahal na hari, naaalala niyo pa ba? Sa Martial God Tournament, sinabi ninyo na kung ililigtas ko ang Crown Princess, gagawin niyo ang isang kahilingan ko.
Ano ang gusto mo? Gusto ko ng pantay na karapatan para sa mga lalaki at babae sa Nangka, para makapag-aral din ng martial arts ang mga lalaki. Simula nang maging Diyos ng martial arts si Yinsu, parami ng parami ang mga lalaki na nagsasanay sa martial arts. Lalong lumalala ang sitwasyon. Kung magpapatuloy ito, sa bandang huli, ang mga walang kwentang lalaking iyon ay magiging kapantay na ng mga babae. Hindi ko hahayaang mangyari ang ganon. Ang mahal na Ginoo, huwag kayong mag-alala. Nandito naman ako, di ba? Talagang tapat na aso ninyo ako. Ano man ang ipagawa ninyo sa akin, gagawin ko. Gusto pala ni nanay na maghanap ng prinsipe. Sino ba ang nakakaalam kung anong gulo? Ang pinagkakaguluhan ng kapatid kong lalaki ngayon? Paano kung bumalik siya at makipag-agawan sa trono? Ang mahal na Ginoo, ikaw ang koronada prinsesa. Ang kapatid mo ay lalaki lamang. Hindi malilito ang kamahalan tungkol dyan. Pero may pagkukulang ang nanay ko sa kapatid ko. Kaya hindi mo masasabi. Ang mga lalaki ay laging nasa ilalim ko. Nanay, Jean, anong nangyayari sa'yo? nanay, ang martial god, inapi niya ako. Kanina lang naliligo ako. Bigla siyang pumasok. Sinubukan akong samantalahin. Hindi ako makapaniwalang ganoon siyang klaseng tao. Nakakadiri talaga. Nanay, gusto ko ng hustisya para sa bunsong kapatid ko. Alam niyang hindi ko siya kayang talunin, kaya inaapi-api niya lang ako. Ang mga lalaki talaga hindi mapagkakatiwalaan. Kung sakaling magkaroon siya ng tunay na kapangyarihan, hindi kaya niya rin subukang utusan. Ang nanay, Ano? Ano ang gusto mo? Gusto ko ng pagkakapantay-pantay para sa mga lalaki at babae sa Nangka, para matuto rin ng martial arts ang mga lalaki. Nanay, hindi mo talaga siya pwedeng palampasin ng ganun-ganun lang. Kakakuha lang niya ng titulo. Ganito na siya kumilos. Kung sakaling makontrol niya ang hukbo, hindi kaya mag-alsa lang siya. Mahal na hari, ano po ito? Ang kapal ng mukha mo, Yinshu, nang ahas ka pang mambastos sa Crown Princess. Aaminin mo ba ang iyong kasalanan? Mahal na hari, wala po akong ginawa. Kaya bakit ako magsasabi ng totoo? nakikipagtalo ka pa? Inay, kailangan ninyo po akong ipagtanggol. Ngayong araw, habang siya'y naliligo, ipinilit mong pumasok. At sinubukan mong samantalahin siya. Totoo ba ito? Hindi, syempre hindi mo aminin. Isa ka lang namang maglalako ng karning baboy. Likas na gulo, puro kasinungalingan ang lumalabas sa bibig mo. Huwag mong isiping dahil martial god ka na ngayon, ay magagawa mo na ang gusto mo. Kataas-taas ang prinsesa. Paulit-ulit ninyong sinasabi na sinubukan kong samantalahin kayo, pero may ebidensya ba kayo? Ebidensya. Ako ang ebidensya. Sinasabi mo bang gawa-gawa ko lang? Ang lahat ng ito, Tama na. Yinshu, palagi kitang inalagaan ng maayos. Hindi ko inakalang magiging ganito ka. inay, kailangan mong ipagtanggol ako. Inay, ang ginawa ni Yinshu sa aking bunsong kapatid, hindi lang ikinasisira ng iyong pangalan. Dinudungisan din ito ang dangal ng Nangka. Pakiusap, kailangan mong parusahan siya ng mabigat. At linisin ang pangalan ng aking kapatid. Tama si Z. Kailangan mong magpakita ng halimbawa ngayon. Yinshu, tinatanggap mo ba ang iyong parusa? Kapag wala na ako, ikaw na ang bagong martial god ng Timog. Nais kong aipangako mo sa akin. Kahit anong mangyari, gagawin mong tungkulin ang pagprotekta sa Nangka at gamitin ang iyong buhay para protektahan ang kanyang kamahalan. Ako. Tinatanggap ko. Sige, may tao. Sandali lang. Inay, pwedeng ako na ang bahala dito? Sige. Z, dapat mong simulan ang pag-aaral ng mga gawaing administratibo. Salamat, Inay. May tao. Yinshu. Inumin mo ito. Ano ito? Alak ito. Nakuha ko ito sa mga tao. Kapag ininom mo ito, makokontrol nito ang iyong lakas sa loob. Ng buong maghapon. Inay, si Yinshu ay isang Diyos ng pakikipaglaban. Nag-aalala ko na kapag pinarusahan natin siya, baka siya'y lumaban. At kung masaktan ka, masama yon.
Ang tunay na lalaki ay laging tumutupad sa kanyang salita, anuman ang mangyari. Halika na. Yinshu, dahil sa mga nagawa mo sa arena, bibigyan kita ng 100 latigo upang magsilbing halimbawa. Teka, 100 latigo lang iyon. Bakit parang may napupunit sa loob ko? Tingnan mo siya. Sandali pa lang siya dyan, at nagkakandaloko-loko na siya. Martial God. Nakakatawa talaga. Palabasin mo siya, ngayon din. Sumobra na ba tayo? Pinatawad mo na ang buhay niya. Iyon na ang pinakamalaking awa. Huwag kang magsimulang maawa sa kanya. Inay, nandito na ako. Sabi ng High Priest, basta't makabalik ako, matatapos na ang krisis sa Nanka. Wala nang pakialam ang Martial God. Mukhang swerte na ang nasa panig ko. Yinshu, basta mamatay ka, maliligtas ang Nangxia. Ikaw nga talaga. Kung gusto mong saktan ang anak ko, dapat muna akong daanan mo. Anak mo. Si Poluo, akala mo talaga ang importante mo, no? Siya ang tagapagmana ng trono. Sa tingin mo karapat-dapat kang maging ina niya. Alam mo na pala ang lahat. Hindi siya madaling hanapin, pero ikaw, mas madali. Akala mo ba ang pagpapangit sa mukha mo ay makakapagtago sa kung sino ka talaga? Masyado kang knave. Ano ang gusto mo para pakawalan mo siya? Gusto ko lang siyang mamatay. Basta mamatay siya, masisira ang hula. Kapag siya lang ang namatay, saka lang tayo mabubuhay. Anong klaseng kalokohang propesya yan? Ang alam ko lang, siya ang sariling anak ng Empress, ang prinsipe ng korona na aking pinalaki sa loob ng 18 taon. Mukhang sa Martial God Tournament, iyong pagtitipon ng espiritu ay matibay na patunay. Iyon ay tunay na tanda mula sa mga Diyos para sa akin, Poluo. Hindi pa huli ang lahat para bumalik. Huwag kang magpupumilit sa iyong mga maling paniniwala. Epektibo ba talaga ang gamot mo o hindi? Tingnan mo siya, mukha na siyang patay. Relax ka lang, kapag nainom na niya ang gamot ko, sa loob ng 3 araw, lahat ng kanyang lakas sa loob ay mawawala. Magiging ganap na walang silbi siya. Mabuti. Kapag nangyari yon, ako na ang magiging pinakamahusay na mandirigma sa Nangka. Paano kung patayin na lang natin siya ngayon? Kung papatayin mo siya ngayon, hindi ba masyadong madali yun para sa kanya? Para sa isang taong sanay na sa buhay, ang makita ang sarili na naging walang silbi, ang tunay na sakit. Talagang iniisip mo ng mabuti ang mga bagay. Talagang swerte ko ito. Ano? Ibig mong sabihin, noong panahong iyon, ang totoong hula ay tungkol sa Martial God, hindi ang anak ko. Opo, Your Majesty, kasalanan ko po. Kaya kayo at ang Crown Prince ay nagkahiwalay ng napakatagal. Ikaw, Your Majesty, pinaghihinalaan ko. Mahal na hari, pinaghihinalaan ko, na may nanloko sa akin noon pang mga taon. Ano ang ibig mong sabihin? Si Yinshu ay mayroon, ang kapangyarihan ng Wu True God. Pinaghihinalaan kong siya ang demonyong bata na nagdala ng kapahamakan sa ating bansa. Noon, sinadya niyang linlangin tayo, naguluhan ang lahat, muntik nang mapatay ang Corona Prinsipe. At naglagay ng agwat sa pagitan, ninyo at sa akin. Lahat ng ito ay kanyang pakana.
Ngunit bakit niya gagawin iyon? Dahil gusto niyang ibagsak ang buong mundo. Gusto niya ng pagkakapantay-pantay ng lalaki at babae. Gusto niyang baligtarin ang kaayusan ng mundo. Gusto niya ng pagkakapantay-pantay ng lalaki at babae. Kung papatayin natin siya, babalik ang kapayapaan. Patayin siya. At magkakaroon muli ng kapayapaan ang mundo. Kumusta po, mahal na hari? Hindi kita sinabihan na tumayo. Ano po ang mga utos ninyo, mahal na hari? Nagpapanggap. Tigilan mo yan. Alam ko ang lahat. Matapos ang lahat ng kabutihang ipinakita ko sa'yo, hindi ko inakalang magiging ganito ka. Walang puso at malupit. Mahal na hari, lagi akong tapat sa inyo at sa Nangka. Hindi ko kayo kailanman ipagkakanulo. Mahal na hari, lagi akong tapat sa inyo at sa Nangka. Hindi ko kayo kailanman ipagkakanulo. Dito ka na lang at pag-isipan mo ang ginawa mo. Huwag ka nang mag-isip pang pumunta kahit saan. Mahal na hari, Martial God, hindi ba't ginulo-gulo ko lang siya? sino yan? Inay, Ngayong umabot na sa ganito ang mga bagay, may kailangan akong sabihin sa'yo, sa totoo lang. Hindi ako ang iyong tunay na ina. ano? Isinilang kang may marka, bilang isang batang itinakdang magdala ng kapahamakan. Ipinanganak ka ng iyong inang tunay na nagbakasakali ng lahat para protektahan ka, kaya ipinagkatiwala ka niya sa akin. Inay, ano bang pinagsasasabi mo? Ngayong matanda ka na, may karapatan ka ng malaman ang katotohanan. Ang iyong inang tunay ay ang kagalang-galang na emperatris. Ano ang sinasabi mo? Noon, sanggol ka pa lamang na maliit pa. Natatakot ako na baka may makahalata, kaya sinira ko ang sarili kong mukha at itinago ang ating mga pagkakakilanlan sa loob ng 18 taon. Hindi laging sumusunod sa gusto natin ang buhay. Ang bagay na pinaka-natatakot ako ay nangyari na rin sa wakas. Sa lahat ng mga taong ito, namuhay ako sa palagiang takot. Natatakot na baka makasalamuha ka, nanalo ka ng titulo. Sa paligsahan, talagang masaya ako para sa iyo. Pero natatakot din ako. Natatakot ako na malaman ng mataas na pari ang tungkol sa iyo. Natatakot ako na mapahamak ka. Nanay, hindi totoo ang sinabi mo. Huwag mo akong iwan. Makikinig na ako sa iyo mula ngayon. Ilang beses ko nang gustong labanan ang tadhana. Gusto kitang isama sa pag-alis. Marahil ito na talaga ang tadhana. Kung hindi ka naniniwala sa akin, puntahan mo ang kanyang kamahalan. Tanungin mo siya kung naaalala pa niya si Luo. Mabait na bata. Kunin mo ito at hanapin mo ang iyong tunay na ina. 18 taon na, panahon na, para ibalik ang mga bagay sa kanilang lugar. Nakabalik na si Z. Nang ilang sandali na ngayon, nais kong gumawa ng opisyal na anunsyo at ibigay sa kanya ang nararapat na katayuan. Mahal na hari, ang Corona Prinsipe ay napakarami ng pinagdaanan. Mula ngayon, kailangan nating gawin ang lahat para suportahan siya. Maraming taon nang sumunod sa akin si Jean, ngunit bata pa rin siya at madaling magpadalos-dalos. Nakikita kong kalmado at mahinahon si Z, at medyo maalalahanin.
Nais kong palakihin siya, kahit sino sa kanilang dalawa, ang magmana ng trono sa hinaharap. Kahit papaano ay may suporta sila ng isa't isa. Talagang pinagpala ang mahal na hari, may anak na lalaki at babae. Ito ang pinagkakainggitan ng lahat. Nanay, Jean. Z, bakit ang hirap ng buhay mo? Hanggat nandyan ang demonyong batang yun, hindi magkakaroon ng kapayapaan sa palasyo. siya yon, si Yinsu. May galit pa rin siya sa kapatid ko dahil pinarusahan siya. Inay, tingnan mo. Tingnan mo ang mga mansa ng dugo sa kanya. Tiyak dahil yan kay Yinsu. Oo, si Yinshu nga, pakikiramay, mahal na hari, pakikiramay. Siya na naman, si Yinshu na naman. Si Yinshu na naman. Bubuhayan ko siyang balatan, pop unit punitin, at iaalay bilang handog para sa anak ko. Ikaw ba talaga ang nanay ko? Gumaganda na ba ang pakiramdam mo? Salamat po, mahal na hari. Mas mabuti na po ako ngayon. May sasabihin ako sa iyo. Masakit ba? Ang inyong kamahalan. Tinatanong kita, masakit ba o hindi? Bakit? 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 Gusto ko ring itanong sa iyo yun. Bakit mo pinatay ang aking G? Bakit? Hindi ko ginawa yon. Hindi ba masyadong madali para sa kanya ang mamatay ng ganito? Hayaan mo na sa akin. Nanay. Ang inyong kamahalan, ano ang gusto niyong gawin? Tigilan mo na yan, Yinsu. Ngayong araw, kailangan mong mamatay. Ang tagal kong hinintay ang araw na ito. Yinshu, aminin mo ba ang iyong kasalanan? Wala akong kasalanan. Sige. Sige, kaya ngayon, ipapalibing kita kasama ng aking anak. Sandali po, mahal na hari, may espiritong tagapagbantay siyang nagtatanggol sa kanya. Hindi siya masasaktan ng ordinaryong apoy. Gagamitin ko ang Nether Flame. Para sirain siya ng lubusan, katawan at kaluluwa. Mabuti, gusto kong hindi siya makahanap ng kapayapaan magpakailanman. Nanay. Huli na para tawagin ang nanay mo ngayon. Nanay, ako ang iyong anak. Nabaliw na siya. Ano mang sasabihin niya para lang mabuhay. Punong pari, ano pang hinihintay mo? Gawin mo na ngayon. Hindi. Sino nang may lakas ng loob na hawakan ang prinsipe? Sino ka? Inyong kamahalan. 18 taon na ang nakalipas. Nakalimutan mo na ba ako? Ikaw ba si Luo? Ang tagal-tagal na. Akala ko'y matagal ka ng patay. Inyong kamahalan, hindi lang ako buhay. Dinala ko pa rito ang prinsipe. Ligtas at walang pinsala, tulad ng dati. Matagal nang namatay ang anak ko. Hindi po, inyong kamahalan. Si Liu Ze ay isang sakim na impostor lamang. Ano ang ibig mong sabihin? Anak mo pala siya. Ano ang pinagsasabi mo? Hindi ko maintindihan.
Yingxu. Siya ang anak mong hinahanap mo sa loob ng 18 taon. Huwag kang maniwala sa mga kasinungalingan ng mga hamak na tao at mapatay mo ang sarili mong anak. Ang kapal ng mukha mo. Nakakapal pa ang mukha mong gumawa ng kwento. Dito mismo sa harap ng reyna. Mga gwardiya, bilisan nyo at hulihin siya. Sandali. Inay, Luo, ano ba talaga ang nangyari sa loob ng 18 taong ito? mahal na reyna. Noong mga panahong iyon, ako at ang prinsipe ay tumakas sa palasyo. At namuhay kami sa mga mamamayan gamit ang peking pangalan. Pero iba ang prinsipe sa iba mula ng ipanganak. Hilig na hilig siya sa martial arts mula pagkabata. May pambihirang talento siya sa pagmaster ng mga sikreto ng martial arts. Sinikap kong tulungan siya na mamuhay ng normal, pero sa huli. Pero iba ang prinsipe heredero sa lahat mula ng ipanganak. Bata pa lang, hilig na siya sa martial arts. May pambihirang talento siya sa sining pandigma. Ginawa ko ang lahat para gawin siyang isang ordinaryong tao lang. Pero sa huli, dinulot pa rin siya ng tadhana sa iyo. Kaya pala, noong una ko siyang makita, pamilyar na pamilyar siya sa akin. Isang hakbang na lang ang layo ko para mapuksa ang batang demonyong iyon. Kung papatayin mo siya, maliligtas ang Nanka. Kung mabubuhay siya, malalagot ang Nanka. Punong pari, paulit-ulit mong sinasabi na si Intsu ay isang batang demonyo. Gusto kong malaman, ano ba talaga ang ginawa niya? Si Tujing, hindi ba't siya ang nagligtas sa iyo? Sa paligsahan ng martial god, kung hindi dahil kay Yingxu, na tinalo si Kixuan, siguradong bumagsak na ang Nangka. Ginagantihan mo lang ng kasamaan ang kabutihan. Sinasabi mo lang na kapatid ko siya, nang walang ibang ebidensya. Ang katibayan. Sa kanya lahat. Siya nga ba talaga ang anak ko? Imposible. Hindi ko pwedeng hayaan na magkawatak-watak ang lahat ngayon. Hindi pwedeng mali ako. Teka, tulungan mo siya. Pakiusap. Shu. Anak kong Shu. Inay, Diyos ko, nagawa ko rin. Patawarin mo ako. Nanay, sa susunod kong buhay, gusto ko pa ring maging anak mo. Hindi. Shu, nagkamali ang nanay. Hindi dapat naniwala ang nanay sa mga kumakalat na chismis. Zur, nagkamali ang nanay. nanay, Shu. Mga mortal, nakakatawa talaga kayo. Hindi mahuhulaan ang puso ng tao, walang hanggan ang pagnanasa. Ang pananakit sa iba, sa sarili din babalik. Hindi ka makakatakas, sa walang katapusang panganib na ito. Ako. Hindi ko maintindihan. 18 taon na ang nakalipas. Utos mo iyon. Ito ang aking pagsubok. At ito rin ang iyo. Hindi ito totoo. Mga peke at sinungaling kayong lahat. Lahat kayo ay mga manloloko. inay. Pinag-initan na naman ako ni kuya. Jing, araw-araw na lang kayong nag-aaway. Hindi ba kayo napapagod? Inay, huwag niyong pakinggan ang kalokohan niya. Ang ginawa ko lang naman, pinaalis ko ang lahat ng lalaking konsorte niya. Pati ang paborito kong konsorte na si Liu Yu. Inay, ngayong napayapa na ninyo ang Nangka. Matiwasay na ang bansa at masagana ang mga tao. Hindi ba panahon na para mag-issue ng mga bagong batas? Sige, maglalabas ako ng kautusan. Simula ngayon, sa Nanka, pantay-pantay ang lalaki at babae. Maaari na ring magsanay ng martial arts ang mga lalaki. Shu, ano ba ang nangyayari sa iyo? Inay, gusto kong lumabas at makita ang mundo. Shu, Ang mundo ay napakalawak, puno ng mga sorpresa at kababalaghan. Ang puso ko ay hindi sa palasyo na babagay, kundi doon, sa malawak na mundo. Sana ay payagan niyo akong umalis. sige. Basta tandaan mong umuwi ng madalas. CJ,